Occupational licensing at saka occupational closure. So, occupational licensure, yun yung kailangan kang makapasa ng isang board exam o ng isang test para makapag-practice ka ng isang profession. Kagaya dito sa atin. Para ikaw ay maging professional teacher, engineer, architect, doktor, dentista, kailangan mo pumasa ng board exam. Diba? Yung mga professionals na yan, kailangan ng board exam. Ibig sabihin, yung bar exam sa mga abogado, di ba? Yun yung example ng occupational closure. Yung occupational closure daw is parang nililimitahan. Nililimitahan mo yung pagpasok nililimitahan mo ang pagpapractice ng isang profesyon sa iilan kasi kailangan may lisensya ka o pumasa ka ng board para ka magka-lisensya, para ka law. Hindi ka pwedeng mag-practice ng law kung natanggalan ka ng lisensya o na-disbar ka. Hindi ka pwedeng mag-practice ng pagiging doktor kung na-revoke yung license mo as a doctor. Hindi ka rin pwedeng mag-practice ng pagiging dentista kung na-revoke yung license mo sa pagiging dentist. Yeah? So, yun yung occupational closure. Hanggat wala kang license, hindi ka pwedeng mag-practice kasi pag nag-practice ka, illegal ka. Hindi sigurado. So, ang maganda doon, nasisigurado mo yung quality. Kesa doon sa hindi. Di ba? Yung mga peking dentista, kita mo yung nangyayari. Oh. Maraming peking dentista lumalabas ngayon. Tingnan mo nangyayari doon sa bibig ng pasyente na nagpatingin sa peking dentista. Di ba? So, yun yung magandang naidudulot. No? Kaso ang doon, limitado nga lang sila. So, yun, importanteng nalaman natin yung occupational licensing at saka occupational closure. So, magandang natutunan natin yan. So, yun lang po.